Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore it was named Mara. And the people grumbled against Moses, saying, "What shall we drink?" And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log. And he threw it into the water, and the water became sweet. The Lord made for them a statute in a root, and there he tested them, saying, "If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and to that which is right in his eyes, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the disease on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer." They came to Elim, where there were 12 springs of water and 70 palm trees, and they encamped there by the water. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, makakapupo tayo. Mga friend. I guess napapanood yung ating pong message for today. Jehovah Rapha, God our healer. And mamaya natin, siguro naman nakaranas na rin naman tayo ng kasakit o may kamag-anak na dumanas na matibig karamdaman. I remember the time that yung father ko nakaano na stroke. I also remember yung father ni teacher kapatid ni Mike, and so many others na nakaranas na sakit. And I guess I just like the God our provider, or I just need to be careful kung paano natin i-treat yung topic ng healing. And ayoko naman sabi na walang purpose yung pagpananalangin natin. Pero ang dami din po kasi naman natin nakita ng pagkakataon that God would really provide healing. Sabihin man natin na dala ng gamot, dala ng... We've also seen on the other side na meron din gano'n. But we have to understand na isa sa mga bahagi ng characteristic ni God is to heal us. So, maganda rin gawin na pagbulayan natin kung ano yung talagang character ni God when it comes to healing. Now, some brief background. Yung passages before this was the Song of Moses. Kung makakabisita po kayo lang sa YouTube, hanapin niyo po yung Song of Moses. Maganda yung message din na ginawa nila ng kanta. Before the 15, nagsimula sa chapter 12, the Passover, the crossing of the Red Sea, hanggang sa pillar of clouds, hanggang sa nakarating sila sa Mara at nakakita sila ng tubig, tapos nagreklamo sila kasi nga ang pait. So, si Moses, sabi niya, nainis siya, humingi siya sa Panginoon na, ano gagawin natin sa mga tao na to? So, nakita siya ng log, tinapon niya doon sa tubig, tumamis yung tubig. And, you have to understand that doon pa lang sa chapter 12, yung Passover, malinaw yung instruction ni God kung paano sila kakain. At isa doon sa kailangan nilang kainin, di ba nagpa-Passover tayo, is yung bitter herb. Yung purpose ng bitter herb is para ipaalala sa kanila yung bitterness ng slavery, yung suffering ng slavery. So nung dinala na sila dun sa Mara, after nilang mag-travel, alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso nila. And I do believe na hindi coincidence na nakakita sila ng tubig na mapait.
Kasi sinasabi, I do believe na sinasabi na ng Panginoon, alam ko na kung anong nasa puso nyo, gusto nyong bumalik. Which is yun naman talaga nangyari. Sinabi naman nila na, maigi pa naman doon tayo sa Egypt. Meron tayo kakainin dito, mamamatay tayo sa uhaw at sa gutom. And this was also a good understanding na yung sinabi ni God, I am the healer, may kinalaman dun sa tubig. Diba? And mapapansin niyo po siguro, even with superstition sa Pilipinas, yung healing would normally come with a water, a holy water, a blessed water. Yung pelikula ni Nora Honor na Himala, di ba? Walang Himala, yung pinapainom is yung blessed water. I guess embedded na siya historically and culturally. Now, some of the things that we have to understand, na pag sinabi natin Rapha, kaya po may pangalan na Raphael. L is again for God. Rapha is the meaning of, literal meaning is to heal, to restore, o ibalik dun sa original state. Okay? Ibalik dun sa original state. Technically, yun po yung sinasabi ng Rapha. So again, the literal meaning of Jehovah Rapha is the Lord who heals, the Lord who restores. Yung ipinapanumbalik niya dun sa original na disenyo, yung original na kung paano siya puro doon sa dapat niyang sa intended na purpose niya. Now, sa mga Pilipino, yung healing, again, yung experience ng healing is always katulad ng victory, is communal siya, di ba? Ayun, may kasabihan nga tayo na sugat sa kalingkingan, ramdam sa buong katawan. And again, tayo mga Pilipino, we value also yung pakikiramay, pakikibahagi, di ba? Na pag may nagkakasakit, we always try to visit. Pag may namatayan, we try to console, di ba? Lagi naman ganun ng mga Pilipino. And always, illness sa ating mga Pilipino, naniniwala tayo na yung karamdaman, merong dagdag siya na emotional and relational burden. Ibig sabihin kahit ka sa family, di ba? Pag merong isang may sakit sa atin, ramdam natin yung bigat ng emotional and relational burden. Sa ating di mga Pilipino, very innate na embedded siguro sa ating DNA na naniniwala tayo na merong dakilang tagapagpagaling. Di ba? Kaya hindi nag-o-oppose sa atin culturally na maniwala tayo sa medicine, pero naniniwala din tayo dun sa prayer, naniniwala din tayo sa albularyo. Diba? Naalala ko yung bata po kasi ako, sakitin ako, dinadala ako ng nanay ko sa doktor, pero dinadala rin niya ako sa albularyo. Diba? So, sa atin hindi natin nakikita may conflict doon, di ba? So, hindi natin nakikita may conflict doon, pero naniniwala kasi tayo na at the end of the day, it is a divine intervention. Yung kagalingan, and tayo, mas malinaw sa atin yung understanding na yung gamot is instrument lang sa mga Pilipino. Pero pag pumunta ka sa Western countries, addict sila sa painkiller. Pag pumunta ka sa mga pharmacy nila, ang isa sa pinakamaraming tinitinda ay painkillers. Diba? Pang-relieve ng sakit. Siguro tayo mga Pilipino, mataas yung pain threshold natin. So kaya siguro tayo, na tinatawag tayong resilient, di ba? Hindi tayo nagreklamo, uncomfortable na tayo, hindi tayo nagreklamo. And it has something to do how we look at healing, di ba? And gusto ko rin po idagdag, before I continue, please bear with me, is yung, ano ba pinaniniwalaan ng mga Southern Baptists pagdating sa healing? So we have to understand that ultimately, we believe that God is the ultimate healer. We believe that Jesus Christ is the great healer, di ba? So we also pray for the sick, both for private and corporate prayer. Kaya di ba nakalista sa atin? Nag-aas tayo ng prayers, di ba? Lagi natin. And we also follow yung sa James 5:14-15. We believe, most Baptist churches believe in the pouring of the oil. Tagtawag din sa mga elders para ipanalangin yung mga may sakit. Pero, naniniwala rin tayo that there's no guaranteed miracles.
na naniniwala rin tayo, most Baptist churches naniniwala tayo na hindi man dito ibigay yung kagalingan, naniniwala tayo na yung susunod na buhay ay kagalingan. Kaya nga, tayo rin mga Pilipina naniniwala tayo that pag meron ng pumanaw, he or she is in a better place. Diba? Yun yung paniniwala natin. So, maraming mga churches na, like for example, speaking in tongues, wala tayo, ang mga Southern Baptist, walang isang, hindi naman to ipinipilit sa lahat ng churches na, like for example, yung speaking in tongues, the gift of healing, may mga churches na, Southern Baptist churches na nagsispeak in tongues. Meron din naniniwala na meron pa rin mga tao na meron gift of healing. Pero generally, maraming mga churches na naniniwala na nag-cease na yung apostolic healing. Apostolic healing, yung mga apostles. Sino ba yung mga apostles? Ito yung mga tao nakakita sa miracles ni Jesus Christ at nag-perform din ng miracles base dun sa nakita nila kay Jesus Christ. Si Peter, si John, even with Paul, na si Paul naman hindi naman talaga na kasama si Jesus Christ, but he was counted one of the apostles. Pero naniniwala, yung time na yun kasi, kailangan na ang church ay nagsisimula pa lang, kailangan patunayan yung pangangailangan for healing. Okay? Kailangan patunayan yung pangangailangan for healing. Now, naniniwala tayo sa healing on the concept of prayer. Okay? Pero hindi na tayo naniniwala na merong iisang tao na merong kapangyarihan para magpagaling na bubugahan kayo, hihingahan kayo. O magtatanggal ng Amerikana, iwawasiwas para gumaling kayong lahat. O kailangan matumba kayo pag hinawakan kayo at gagaling na kayo. Hindi po tayo na naniniwala sa ganun. Pero naniniwala tayo, there are people that when they pray, it gives us healing. Diba? May mga taong gano'n na pag pinalalangin ka, for whatever purpose, you feel peace and comfort sa anumang karamdaman na nararamdaman mo. Now, tanungin po natin ito. Ano ba yung dulot na kagalingan or healing ng patuloy nating pagsamba or worship? Diba? So, there are at least, I'll try to cover at least the four aspects. Spiritual, emotional, relational, and physical healing. So, please bear with me. Medyo kailangan lang po nating himayin ng konti. Kung paano ipinakilala ng Diyos that I am the healer dun sa panahon na nakatikim ng bagay na mapait yung mga tao. Diba? Now, one thing that we have to understand na yung tunay na kagalingan, laging magsisimula yan dun sa kapatawaran ni Kristo ayon sa kanyang mga salita. Any form of healing would always begin with spiritual healing. So kung ano man yung mga nararamdaman natin na physical, hindi naman tayo, we know na katulad ako, dumarating na sa punto na pagkatapos kong umupo ng 8 oras, ang sakit na ng katawan ko, diba? 10 to 15 years ago, hindi ko nararamdaman yun, diba? Kaya ko umupo ng matagal. But we have to understand na nare-realize natin na pag nararamdaman na natin yung mga sakit sa katawan natin, bakit ba nangyayari yung bagay na yun? Bakit ba may mga taong has to battle with sickness all throughout their life? Like for example, si Shiloh. Shiloh, mapili po siya sa pagkain, hindi dahil tinrain natin siya maging mapili sa pagkain. Limited rin po talaga yung, nung bata pa po siya, limited din po talaga yung mga pagkain na kailangan niyang kainin. And he has to deal with that for the rest of his life. Or else he will be in danger of really becoming sick. Diba? Pero, naiintindihan ni Shiloh na yung condition niya is something that God has allowed or given him sa mga pagkakataon na nagkakasakit siya. Katulad minsan na dengue siya. Pero
miraculously, within 3 days, okay na yung platelets niya. Which is not typical and normal sa mga bata na nagkakadengue. Lalo na yung sa age ni Shiloh nung time na yun, na batang-bata pa siya, around 8 years old, nagka-dengue na siya. Normally, platelet levels would na pag-recovery is mga 7 days to 10 days. Pero si Shiloh within 3 days, yung pala yung condition niya kasi, hindi kayang mabuhay ng dengue at saka malaria dahil doon sa condition niya. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin siya ng dengue and malaria, but it doesn't last long. So, sabi niya, parang, sa kanya, yun ang tingin niya, superhero power. Pero again, at that point, naiintindihan niya that there is something spiritual sa mga bagay na yon. That God, He learned to be contented to deal with that. But at the end of the day, yung spiritual healing pa rin ang importante, di ba? Yun pa rin naman ang i-deal natin sa kahit anong karamdaman na nararanasan natin. Kaya nga sinasabi sa verse 26 ng Exodus chapter 15, kung susundin ninyo ako ng buong puso ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng karamdaman gaya ng ipinadala ko. Evident po ito, evident ito, at kailangan maging evident ito. Na may mga tao, kailangan mong patawarin kasi alam mong pinatawad ka na ng Panginoong Diyos. And it is in our prayer, di ba? Yung Lord's Prayer. Di ba? Na, forgive us as we forgive others. Kasama naman siya dun sa the Lord's Prayer. Kasi na isang evident na alam mong pinatawad ka ng Diyos, papatawarin mo rin yung iba na nagkasala sa iyo. And you will try to restore the relationship. And verse 27, pagkatapos na nilang makainom, anong ginawa nila? For sure, ng panahon na wala silang mahanap na tubig, magkakagulo yung mga tao. Siguro some of them kumampi kay Moses, some of them nagalit kay Moses, pero at the end of the day, magkakasama sila malapit dun sa tubig. Diba? It's an evident na ano man ang nasira ng panahon na yon, God would still try to restore. Kasi kailangan nyo mag-survive, kailangan united kayo. Dahil ipinangako ko ang tagapagligtas mula sa inyong lahi. This again is very specific. Pero the evidence, the general evidence na kailangan tayo magpatawad at the end of the day, kailangan magkakasama tayo. It's the same thing with the church. And I really praise God na at the end of the day, there might be some misunderstanding. You choose to stay. We choose to stay. Magkakasama pa rin tayo. Kasi evident na alam natin pinatawad tayo ng Panginoon. And I would siguro maintindihan ko na meron akong mga nasabi rito that you will not totally agree. Probably nagagalit kayo sa akin. Pero nandito pa rin kayo. Salamat at pinatawad niyo ako. And that is one thing na evidence ng ating spiritual healing is ang ating relational healing. Na sabi nga sa John 6:16-33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Peace in our heart. Bakit ba tayo nagpapatawad? So that we will have peace in our heart. Sabi nga, bitterness is like drinking a poison and expecting the other person to die. Iinom ka na, yung hindi mo pagpapatawad, para kang uminom ng lason, pero ini-expect mo yung kaaway mo ang mamamatay. That's how poisonous sin is in our life. Kaya nga sabi, daranas kayo ng pag-iirap. Ano naman, as a church, we've been evident to that. For the past years, meron tayong mga pinagdaanan trouble, mga pinagdaanan tayong challenges, but we choose to say. Pero kasi sabi rito, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Babalikan natin number 1, pinatawad na tayo ng Diyos. And let's continue to be victorious with that.
Di ba? Na pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang kagalingan mula sa kapayapaan sa ating mga puso. Nag-uudyok, it will push us na patuloy din tayong umabot sa iba. Na hindi kayo makokontento na tayo lang. Hindi kayo makokontento na yung kapitbahay mo, kamag-anak mo. That's the reason why we pray for them. Hindi tayo kontento na, kaya nga di ba si Pastor Mon, we do have the different festivals because naiintindihan natin na yung kapayapaan sa puso natin, dapat umaabot yun sa iba. Na yung kapayapaan na meron tayo, mararanasan din ng iba. Sa ating mga relasyon, gayon din sa mga hindi pa bahagi ng ating buhay. Or hindi na bahagi ng ating mga buhay. Diba? And I had this challenge one time na kailangan kong pagsilbihan yung taong kinaiinisan ko dahil na-abuse niya talaga ako. Na-abuso niya kami as a person na hindi maganda yung paghihiwalay namin. Surprisingly, hindi na niya matandaan yung ginawa niya sa amin as a family. Pero kailangan ko siyang pagsilbihan, kailangan ko siyang ipag-drive ng ilang araw. Kailangan kami magkasama ng mahabang biyahe sa loob ng sasakyan. Diba? But there was peace in my heart na at the end of that time na natuwa ako na safe. Ako pa nga yung concern lagi sa safety nila eh. Diba? Na nag-volunteer ako kasi natatakot ako para sa safety nila na hindi maloko sila ng driver or maano. Sige na ako na. And that should be an evidence na kung tunay mong pinatawad yung mga ibang tao because you have known your spiritual healing, kaya mo silang pagsilbihan. Kaya mong umupo katabi nila. Diba? Kaya sabi ni Smith Wigglesworth, faith is just an open door through which the Lord comes. Kasi kung meron kang kapayapaan, magpapatuloy ka na hayaan mo na si Jesus pumasok din sa buhay ng iba. Yun yung peace na meron ka. Mag-uudyok talaga na sana yung iba din maranasan din yung kapayapaan na meron ako. Ikatlong katotohanan mga kapatid. Ang kagalingan ay pagkilala sa halaga ng ating mga emosyon na nagmumula sa kaligayahan at sa pag-isa natin kay Kristo. There's nothing wrong with emotions. Pero the moment that we have learned we have accepted our spiritual healing, we continue to restore relationship. Isa sa mga bagay na evidence sa kagalingan is yung ating emosyon. Diba? Isang evidence ng spiritual maturity is yung pag-control sa ating mga emosyon. When I was young, siguro evident din ito dahil I grew up very independently dahil my father was overseas, tapos yung nanay ko nag-aalaga sa amin. Parang na-force kami to grow up on our own. Na madali ako mainis sa mga bagay na doesn't go my way. Kasi very independent nga ako eh, di ba? Hindi ko kailangan ng tulong ninyo, pero kailangan itong mangyari. Ganun ako. Pero the moment that I've learned that how God has been patient of my sinful life, isa sa mga bagay na kailangan kong pag-aralan is kontrolin yung aking mga emosyon. Di ba? And I've seen for many of you rin, na nakasama rin namin sa simula pa dun sa kabila, na yung maturity ng ating mga emotions. Na hindi ka na basta nagagalit, hindi ka basta naiinis, hindi ka rin basta nalulungkot, di ba? Hindi ka basta agad nagmumukmok, di ba? Kasi you already know and understand na meron anuman ang mga sitwasyon na mailagay ka. Di ba sabi nga kanina na uusigin tayo ng mundo, magagalit ang mundo sa atin. At may mga bagay na hindi mangyayari sa mga bagay na gusto nating mangyari. But we learn how to deal with that. That's part of healing.
That's part of our spiritual healing, to control our emotion. Verse 24 and 25, anong ginawa ng mga Israelita? Patapos nilang palayain sa 400 years of slavery. Sa ilang araw na naglalakad, sa 400 taon, hindi kayo nagreklamo. Doon sa ilang araw na naglakad kayo sa wilderness at nakatikim kayo ng mapait, anong ginawa ninyo? Diba? Nagreklamo na kayo kaagad. And that's one of sinful nature natin mga tao. Na may mga pagkakataon na hindi natin marirealize na sandali, nasa mas mabuti na akong kalagayan ngayon. Nakakalimutan natin na tayo yung mga ligtas na. Diba? And that's one thing, kaya I told you last Sunday na isa sa mga victory natin is that we continue to celebrate the forgiveness of God. And that will be our continuous victory. Sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng kaduwagan. God did not give a spirit of fear, kundi spirito ng kapangyarihan. Saan? Pag-ibig at disiplina. Saan? Sa sarili. Ang mga tunay na tao nakakaintindi sa kapatawaran ng Diyos. Nakakaintindi rin kayo kung paano kayo iibig sa iba. At naiintindihan nyo rin kung paano nyo didisiplinahin ang sarili ninyo. Kaya mga kapatid, ang kagalingan ay nagmumula sa pagsunod sa buhay ni Jesus. Paano ba nabuhay si Kristo? Diba? Sa lahat ng kaya kong isipin, kung tutuusin, pwede naman siyang dumating bilang hari and judge everyone. Pero hindi mangyayari yung kapatawaran nang hindi niya ibinibigay ang kanyang sarili para mamatay sa mga kasalanan natin. Kaya nga mga kapatid, sa panahon na siya ay inusig, sinaktan, pinahirapan hanggang sa kanyang kamatayan, anong sinabi niya? Patawarin mo sila. Di ba? Yun ang sinabi niya, Father, forgive them for they don't know what they're doing. Ang kagalingan ay mula sa pag-aalay ng ating katawan. This body, kailangan ito sumamba sa Panginoon. Hindi yung mga damit natin. Itong mismong katawan na ito, kailangan ng sumamba sa Panginoon. Puso, lakas, pag-iisip para paglingkuran ang Diyos. Kailangan tayong isuko. I remember, one time napagalitan kami ng aming discipler, foster mom, kasi nakatira kami sa bahay ng pastor namin dati. Na every Saturday evening, break namin yon, parang wala kaming ginagawa. Pero ginagawa namin, dahil kagagraduate lang namin ng college, full-time kami sa ministry, nagpupuyat kami sa TV. Tapos kinabukasan Sunday, hirap na hirap silang gisingin kami, inaantay kami sa sasakyan para makapunta kami lahat sa church. Tapos pagdating namin sa church, kami yung mga antok-antok. Take note na nagmi-ministry kami ng isang linggo. Tapos binubuhos namin yung iisang araw namin para magpuyat, mag-binge watch ng kung ano-ano noong time na yun. That was 20-30 years ago. Pinagalitan niya kami. And this is also a rebuke to me. Especially lately, pinapanood ko yung mga Senate hearing. Nagpupuyat ako doon sa mga Senate hearing na yan, na kailangan natin ihanda yung sarili natin sa pagsamba. Kasi ito yung katawan na sasamba sa Panginoon. Yung puso, isip, at saka yung lakas, nasa katawang ito. Kaya kailangan natin ihanda yung sarili natin na sasamba sa Panginoon. Imaginein mo, kung halimbawa ganito na lang, yung tupa na kailangang ialay. Diba? Actually, for many years, itatabi yan, hindi masusugatan, kailangan malinis yung parang pinaka-wool niya. Diba? For many years, poproteksyonan nila. Pero the moment na kailangan ng ialay yung tupa para sa Passover, malinis din nilang kinakatay.
Hindi lang nila ilalagay sa isang kawa para sunugin. Inahanda nila yung tupa for many years. For one specific purpose. To atone their sin. Tayo, once a week, di ba? Kailangan natin ihanda yung sarili natin. And that's one thing. That's one thing. Kaya sa verse 23-24 na nagreklamo sila, di ba, Israelita, so anong iinumin namin? 400 taong kayo slaves. Tapos ilang araw pa lang kayo naglalakad. Hindi nyo naman ikamamatay yung pag-inom ng mapait na yun. Nagreklamo lang kayo kasi dahil mapait siya, tubig poso. Diba? Nagreklamo lang kayo kasi mapait siya. Pero hindi nyo naman ikamamatay yun. Just a simple thing. That's how petty our sinfulness. Pinagpalit mo yung freedom mo ng ilang araw para sa 400 years of slavery. Hindi ko maintindihan ng tao, mga kapatid. Totoo. Kahit yung sarili ko, hindi ko maintindihan. And that's one thing. Kaya nga sabi ni Paul, Romans 12:1 and 2, kaya nga mga kapatid, sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. For many times na kinaawaan tayo ng Diyos, ang sabi niya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang handog na buhay. Ay yung tupa kailangan mamatay, pero hinanda ng mahabang panahon. Diba? Ang kailangan natin maintindihan lang na naawa ang Diyos sa atin para ibigay yung sarili natin. Diba? Sabi, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin, pag sinabi natin holiness, holy, we pursue God. That is our holiness. When we continue to pursue God, continue to dwell into this relationship with Him. Diba? Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tuluran ng mga pag-uugali ng mga taong nasa mundo ito. Kaya mga kapatid, walang kagalingan na makukuha ang taong ipinagkakait ang kanyang sarili sa tunay na may-ari ng kanyang katawan. Sino ang tunay na may-ari ng katawan ito? Si Jesus, ang dakilang manggagamot. May sakit ka, pero mas marunong ka pa sa doktor kung paano ka pagagalingin. Diba? Alam niyo doon po ako, panayang reklamo ko, masakit to, masakit yan. Sasabihin sa akin ni Grace, hindi pa mata ka sa doktor. Hindi pa ako doktor. Ako naman nag-iisip ng gastos, ng oras, ng panahon. It's the same thing when we come to worship God. Diba? Yung lakas, puso, at saka yung pag-iisip natin, nasa katawang ito. Ito yung kailangan natin gamitin para sambahin siya. Para magsilbi sa Kanya, para magsilbi sa iba. Sabi nga ni John Piper, we believe God and that can and does heal. We also believe God is sovereign and sometimes ordains sickness for His wise and loving purposes. This is one thing that I have to deal with. Isa sa mga arguments ng mga atheists, if God is loving, why does He allow suffering? But in our suffering, we understand His power. We understand His forgiveness. We understand His healing. Babalikan po natin ito. Kaya mga kapatid, just a summary. In Exodus, Israel's journey from bitter waters of Mara to the oasis of Elim is a journey of healing. Kasi kailangan tanggalin yung pagiging alipin nila. Yun yung isang healing ng Panginoon sa kanila. Hindi na kayo alipin, pinalaya ko na kayo. And that's the same thing sa ating mga mananampalataya. Pinalaya ko na kayo sa kasalanan. Makipaglaban kayo sa kasalanan. Of course, not with our own strength, but with the strength and righteousness that God has given us. So in Christ, we make a journey too, from bitterness to abundance. John 10:10, I came to give life. Life to what? Life to the fullest. Life abundant. Ang pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang invitasyon sa atin, Jehovah Rapha invite us to bring every hurt, every wound, every broken part.
Lahat ng sira sa atin, pati pag-iisip ko, sira, kailangan ko isuko sa kanya. And there are many things in my mind. If you open this mind at makikita niyo ang laman ito, murderous po ito. Itong pag-iisip na to. Vengeful, revengeful. And that's one thing that I have to battle every day. Diba? Kaya mga kapatid, huwag natin ito kalimutan. Healing is not optional for Christians. It is an essential part of our discipleship and restoration in Christ. Take note of that. Hindi siya optional. Healing is not optional. It's part of our Christian life. Manalangin po.